Usapan natin tungkol sa mga nanay. At meron po akong 5 punto sa mga nanay. Mabilis lang po ito. Dahil yung mga naghanda po sa presentation, sinampulan ako kanina sa, wow, kakatuwa naman. So, matutuwa po kayo mamaya. Di mo kayo matuwa sa akin, mamaya matutuwa po kayo. Number 1, the honor of a mother. Point number 1. Pangalawa, the heart of a mother. Number 3, the heartache of a mother. Point number 4, the happiness of a mother. And then, fifthly, the hope of a mother. Dapat mag-preach ako ng kingdom eh. Next preacher, Brother Ernie, no? Anong topic mo next time? Yung outline ko. Hindi ako na lang magpipreach. Outline ko pala yan eh. Outline mo dapat eh. Hindi, alam ko, hindi. Pinagawa ko sila ng message. Sabi ko, gawa niyo ng outline. O, yan. Hindi ho outline ko yon. Ginawa niya ng outline. Dennis, ikaw, gumawa ka ng outline. O, si Dennis, hindi makagawa ng outline kasi puro sideline yan. Okay. So, bago po ako magpatuloy, welcome ko po ang ating mga panauhin. May galing sa Bicol, pinakamalayo. Kapatid ni Vanessa. Anong pangalan mo, Ining? Ha? Liza. May kasama kayo. Hi. Si Zoe, apo mo, ano? Ayun. Ganun ba? Bata ka nagkasawa, ano? Para magkapatid lang eh, di ba? Parang kayo ni Joanna, oh. Ate mo. Okay. Number 1, the honor of a mother. Psalms 127, verse 3. Honor. It's a privilege. It's an honor to be a mom. Do you feel honored or honored being a mom? Yes. Ang sabi po sa Bible, sa Psalms 127 verse 3, Law! Sino kinakausap? Lolo. Law! Children are an heritage of the Lord. Ay, yung mga hindi nagbabible, baka kala totoo yun ha. Law is just an expression. Parang, hey! Ang sabi doon, ang mga bata ay heritage. Pamana. Bunga. 3 description po ang mga anak. Number 1, anong description? Heritage. Pangalawa, fruit. Pangatlo, reward. Sabi ng ibang nanay, reward? Noon yun. Reward. Ngayon, sa dami kong anak, reward ba to? Ang dami kong pasanin. Sabi po nung isang kapatid, ang anak ng kanyang kapatid ay 13. Nabalitaan niya, buntis ulit. Pag umabot ng 15 yan, hindi ko nakikilalanin yung kapatid kong yan. Sa dami ng anak. Sa kanya kasi tumatakbo, humingi ng tulong. Sino dito ang may 11? Wala. Sabi ng Bible, reward. Depende lang yan kung tatanggapin mo. Mas maraming anak, mas maganda. Amen? Palibasay ko, konti anak niyo. May nanganak, kambal, triplet. Sabi po nung nag-comment, naku, parusa yan. Hindi ho. Sabi sa Bible, reward ang anak. Ang nakakalungkot lang, ayaw natin ng mga anak eh. Reward pala yan eh. Noong unang panahon, pag wala kang anak, disgrace. Unfruitful yung womb. Kaya mga tao sa lumang tipan, ng mga nanay, umiiyak, nagsisikap magkaroon ng anak kasi disgrace sa society ang walang anak. Ang problema kasi ngayon, kinakain tayo ng economy ng mundo, ng kahirapan ng mundo, kaya ayaw natin ng anak.
Pero sa totoo lang, kung naniniwala kayo sa Diyos, ang sabi ko doon, okay po yung mag-family planning kayo, sabi nila. Pero dapat may tama kayong kaisipan, hindi kayo nagpa-family planning kasi takot kayo. Ang sabi sa Bible, ang mga ibon nga hindi umaani, hindi nagtatanim eh. Kumakain, hindi kayo pa kaya. Umaawit sa Panginoon, nagpe-praise and worship, nagigitara. Tapos takot ka magkaroon ng maraming anak. Reward nga kayo. Ang dami mga nanay na hindi nagkaroon o nag-ampo na lang, mga babaeng walang anak, bumibili ng anak. Kaya kayo may mga anak. It's an honor to become mothers. Amen? Amen. Nagbabayad. Anong tawag doon? Yung in vitro? Test tube baby. Anong tawag? IVF. So kaya po sa Biblia, kung titignan natin yung verse na ito, pinamanahan ka ng Diyos ng mga anak, ni-reward ka, fruitful ka. Yan po yung Christian context. Ang problema lang, pag hindi ka naging responsableng mga magulang, hirap talaga. Sabi ng isang preacher, when God gives the mouth, God gives the food. Ano yun? Kala ko may buhok na ako eh. Saan galing yun? Hala, buhay pa ako, mukhang nilalangaw na ako. Okay, okay, so that's point number 1. Bibilisan ko, ang gaganda ng presentation natin ngayon. Marami tayong mga actors at mga singers mamaya. Okay? Honor. It's an honor to be a mom. I'd just like to point out to you from this verse. It's an honor to be a mom. Amen? Kaya pag kayo po ay nabuntis uli, hindi po disgrasya yan. It's an honor. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng mga bata. Amen? They are precious. They are heritage from the Lord. They came from God. Okay? Now, the heart of a mom. Alam niyo ba na ang puso ng mami at ang puso ng Diyos ay pareho? Sino bang gumawa sa mami? Si Lord. O paano niya makikreate ang heart ng mom kung hindi din siya ganun? Okay, number 1. Isaiah 49:15. Ano po ba ang puso ng isang ina? Kinumpare ng Lord ang kanyang sarili in 3 occasions sa aking preaching. Katulad niya kasi. Okay, ito, unang-una, sabi niya. Can a woman forget her suckling child? Pwede ba kang iwanan ng isang nanay ang kanyang anak na dumidede? Impossible! Hindi normal ang utang ng isang ina na kanyang ipinamimigay ang kanyang anak. I'm sorry ha, kung ipinamigay niyo mga anak niyo ha, wala akong pinatatamaan, tinamaan ka lang talaga. May gustong-gustong umampun kay Ora noon. Auntie. Walang anak. Mayaman. Gusto na sana ni Orang magpaampun. Kasi gusto siya noon eh. Dinala ba sa Australia yung kanyang inampon? Okay. Pero ang nanay niya, ayaw niyang ipamigay. Sana hindi ko nakita to. Sana di niya rin ako nakita. Sino kayang minala sa amin dalawa? Okay. Hindi normal ang nanay, pababayaan na anak na. Di ba? Kasi hindi ng puso ng Diyos eh. Kung merong nanay na hindi niya kayang pabayaan ang kanyang anak, o dumating man sa punto na maging sinaulo siyang iniwanan niya, natiis niyang lumayo ang kanyang anak, layo niya ang kanyang anak, pero ako bilang isang Diyos, hindi ko kayo iiwanan, sabi niya sa Israel. So, ibig sabihin, ang puso ng isang ina is compassionate. Pag normal kang nanay, mahabagin ka. Ang mga nanay, yung tipong isusubo na lang nila
ibibigay pa nila sa kanilang anak. Tama po ba? Ang tatay makapagtatago ng pera para sa anak, pero ang nanay hindi. Uubusin niya yan. At kukunin niya pa ang tinago ng kanyang asawa para ibigay sa kanyang anak. Tama? Konsentidor. Hindi, joke lang. Ganun po yung mga nanay. Kita-kita ko mga nanay dito eh. Ganun sila. Di ba? Binanggit ko kanina, may mga nanay pa nga eh. Kahit nagkakasalang anak nila, pagtatanggol nila yan eh. Ilang beses na ako nakarinig ng pag ginalaw nila yung anak ko, magkahalo ang balat sa tinalupan. Ganun ang nanay. Ganun ang compassion ng nanay. Di ba? Lumalaban talaga yan kumpara sa anak. Amen? Okay, so may kikwento po ko sa inyo. Ito po ay, nasabi ko na siguro, isa sa mga kwento ko. No? Meron po nagkaroon ng lindol sa isang lugar sa Europe. May natrap na nanay, may 5 years old na anak sa underground. So, lumilipas ang araw, yung kanilang, doon sa kanilang lugar na natrap, may natirang parang jelly, ilang kanilang unti-unting kinakain. Hanggang sa wala na po silang makain sa ilalim, medyo madilim, may konting, hindi ko alam kung saan galing liwanag. Yung anak niya, madidehydrate. Walang tubig eh. Tsak yung bata mamamatay 5 years old. Ano yung ginawa ng nanay? Pinutol niya ang isang daliri niya. Hindi ko alam through yung binasag na bote, para lang makasipsip ang anak niya, makadede ng dugo niya. Wala pa rin nagligtas. Naubos ang 5 daliri niya, kapuputol niya. That is the compassion of a mom. Ibibigay niya ang lahat sa kanyang buhay. Mabuhay lang ang kanyang anak. Kaya po natatag ang Oracles Herbal, dahil sabi ng doktor, wala nang lunas ang dalawang ito. Hindi naman mamamatay. May karamdaman silang walang lunas. Sabi ng nanay, hindi ako papayag! Na hindi malulunasan yan. So nakagawa si Ora, nag-research siya ng katakot-takot, kaya nagkaroon ng Oracles Herbal Products. So nag-evolve na nag-evolve. So meron pong tumatawad sa kanyang coffee. Kanina, sinabi niya, yung coffee binibenta ko, hindi lang yan ng basta coffee. May pinanggalingan niya na malalim. It's 12 in 1. Huwag mo nang tawaran. Bumili ba? So that is the compassion of a mom. Di ba? Pababayaan ng nanay ang kanyang sucking child, but I will never, sabi ni Lord, because the Lord and the heart of the Lord and the mom are pareho. They're just the same. Compassionate. So, palakpakan natin ng mga nanay na compassionate. Kung hindi nag-research si Ora, hindi makakakain ng tinapay yung dalawang yan. Bawal ng tinapay sa kanila. Okay, another thing sa heart ng nanay, kung titinan po natin, tinan niyo po ha. Titinan niyo. Isaiah 66:13. Sabi ko, bibilisan ko eh. Isaiah 66:13. Inalintudan naman ng Diyos sa kanyang sarili. Tinan niya. As one who is his mother, as one whom his mother comforted, so will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. God is just like a mom. Comforter, number 2. Sino sa inyo dito ang nanganak? Nandun ang nanay niyo. Bakit sa kamay? Nanganak, andun ang nanay. O, nandun ang nanay niyo, no? Sino dito ang nanganak na hindi mo tinawagan o wala kang pakialam sa nanay mo? Laging hinahanap nanay. Hindi ko makakalimutan. Pag masakit ang ngipin ko, nandiyan ang mama ko, nawawala ang sakit. Ewan ko. Aalis siya, sasakit. Totoo yun, presence pa lang ng nanay, nakaka-comfort na. Okay. May dinadalaw ko sa ospital. Cancer patient.
Naniwala akong siya'y gagaling dahil bina-Bible study ko sa ospital sa Makati Med. 58 years old. Nung pinadalaw ako minsan, sinabi po ng aking pamangkin na mukhang hindi na magtatagal. Sabi, kinalungkot ako kasi I invested time in prayer. Nung pumunta po ako doon, nandun ang kanyang nanay. Lagi siyang nakasandal sa nanay niya sa bed. In pain siya. Lagi po kami bigyan, mami, mami, mami. Nakaka-relate ako kasi I can find comfort sa presence ng isang ina. Si Alex, alam ko, makananay. At alam ko, hindi ko alam kung si Mama Lu ang nakakakuha ng comfort kay Alex o si Alex ang... Di ba? Alam mo, ang sayo mo, nandiyan ang mga anak mo sa likod mo, dalawa, ano? Anak niya po si Miao, si Myong. Na? Tatlo yung anak niyan, so masaya siya pag magkakasama sila. Sino dito ang hindi nakakakuha ng comfort sa ina? Condolence. So, ang nanay talaga ay comforter yan. So, hindi po ako magtatagal. Point number 3. Ito na po yung nanay. Ganito talaga ang nanay. Tingnan nyo ha. Matthew 23:37. Ito po yung isang problema ng mga Pilipino. Okay? Dahil ang mga nanay sa Pilipinas, talagang parang Diyos. Kala ko, mali yung verse ko eh. Oh, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathered her chickens under her wings, and you would not. Ano yung number 1, ang heart ng mom? Compassionate. Pangalawa, comforter. Pangatlo, letter C. Ang nilagay ko, caring. Gusto niyo laging i-care ang kanyang mga, gusto niyo laging kasama ang kanyang mga anak. Parang yung manok na gusto niyo laging kipin ang kanyang mga anak under her wings. Ganyan si Lord. Ganyan ang mga nanay eh. Parang inahin. Lalo na yung mga sisiyo, maliliit pa. Kapag may lalapit na aaway, lulusubin niya kaagad. Di ba ganyan kayo mga nanay? Okay, ganito yan. Ang mga nanay po gusto lagi magkakasama mga anak nasa loob ng bahay. Ang tawag po niya sa problema po sa social studies when I was in my second year high school, prolonged. Anong problema ng Pilipinas? Prolonged infancy. Malalaki na gusto nasa bahay pa rin. Sa Amerika, pag 18, wala ka na sa bahay. You are supposed to be on your own. Finding your own food. Sa atin, hindi eh. Kahit may mga asawa na, nandun pa rin, nakasiksik pa rin. That is the Filipino culture. That is motherly. In my father's house are many mansions. Ang ibig sabihin noon, sa Israel na kultura, ang pamilya, gusto nila magkakatabi ang bahay. Di ba ganun tayo? Ganun ng Pilipino. So, ganun po ang mga nanay. Kaya kung meron pong pinakamasakit sa mga nanay, ang mga anak niya nagkakawatak-watak. Gusto lagi niyang kasama. Kaya nang dumating sikat dito sa Manila, tuwan-tuwa si Mama Lu. Ang pangarap niyan, Dennis, alam mo, si Myong nandito rin. Di ba? So the mother is a caring mother. Gusto niya lagi kasama ang kanyang mga anak. Di ba, Janet, no? How you wish your children are always with you. Okay, the mother's honor. It's a privilege to be a mom. Secondly, that's the mother's heart. So, ipakita sa inyo ganun ng nanay. We find comfort in the presence of a mom. Pag may sakit tayo, nandiyan ang mom. Nakaka-comfort na nandiyan ang mami. Okay? Mga haplos pa lang ng mami sa ating nakaka-comfort na. And then, the heartache of a mom. Okay, listen carefully. Ano ba yung heartache ng mom? Gusto nyo malaman? Kaya tinan po natin sa Proverbs 10:1. Proverbs 10:1. I have 4 verses here. Sana mang-usap sa inyo to. Okay. Proverbs 10:1. A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Kaya mga anak, huwag kayong magpupulis. Mabigat sa mga magulang yung pulis kayo. Okay. You know?
A wise son make it a glad father. But hindi sinabing a foolish son is the heaviness of his father. Ang una pong nasasaktan pag foolish ang anak, nanay. Kasi nga, caring siya eh. Compassionate siya kaysa tatay eh. Kasi ang tatay, very objective. Ang nanay, emotional yan eh. Do not appear before your mom as a foolish son. O ano ba yung foolish? Proverbs 15:20. This is a foolish son. So tingnan po natin sa dalawang verses. A wise son make it a father glad, but a foolish man na, despiseth his mother. A foolish son despiseth the mother. Ano ibig sabihin ng despise? Ha? O malaman natin mamaya, the word despiseth. Inampuna natin sa Proverbs 23:22. And then we will go to the final verse, pangatlong verse, Proverbs 23:22 na. Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. The word despise. Nakita nyo, dalawang beses na. O, ito na ho yung word. Replacement ng despise. Oy, mga magulang, mga anak, makinig kayo mabuti sa final verse. Okay? Proverbs 20:20. This is the final verse, children. Lalo may mga nanay pa kayo dito. Okay? Jaren Jade? Still have a mom? Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Paliwanag ko po ng konti yan. The word cursed, despise, foolish, ano ibig sabihin niya? Mga negative words, right? The word curse, despise, the simple word is dishonor. Anong ibig sabihin ng dishonor? Kapag hindi mo na ibigay ang tamang parangal sa iyong ina, ang sabi dito, his lamp shall be put out in obscure darkness. Para kang walang ilaw. Dahil ang nanay ang ilaw ng tahanan, dinispise mo siya, wala ka ring ilaw sa buhay na ito. Malabo ang kinabukasan mo. Sa lumang tipan, pinapatay ang nagka-curse sa magulang. Kung ipatutupad ngayon yan, kukunti na lang matitilang mga anak ngayon. Patay na lahat yan. Hello? Anak, this? Give the honor. Hindi perfect ang mga nanay. Hindi perfect yan. Ang titinin nyo sa mga nanay, yung kanilang sacrifices, pag hindi nyo nakita yon, na dishonor po sila, so yun po yung katumbas ng cursing. Hindi po dahil minumura nyo sila. Mas worse pag minura nyo nanay nyo. Mas worse pag nagsaktan nyo ng nanay nyo. Kaya doon sa mga nakasakit sa nanay, even emotionally, na-curse niyo yung nanay nyo, pagsisihan nyo po ngayon niya kahit wala na po sila. Kasi may sumpahin eh. Kahit anong pangit na nagawa ng nanay nyo sa inyo, wala pa rin kayong karapatang saktan sila. That is dignity. That is a character of a person. Na kahit sinaktan ka ng magulang mo, kaya naalala ko po si David, kahit gusto siyang patayin ni Saul, may pagkakataon na siyang gumanti, hindi niya ginawa dahil meron siyang dignidad. Meron siyang righteous heart. Hindi niya pinatay si Saul, hindi niya sinaktan. Ngayon, ano bang ginawa ng nanay niyo sa inyo? Papatay na ba kayo? Si David, papatayin, hindi siya gumanti. Hello? Okay? O ngayon, yung pong ibig sabihin ng Islam shall be put out in obscure darkness. Malalim po ibig sabihin niya. It's about your destiny. It's about your prosperity. Di ba? So yun po yung heartache ng mom, hindi po nabigyan ng dangal ang kanyang pagiging ina. So today is a Mother's Day. Okay. And I hope na mga magulang,
yung mga nanay, mga anak na nandito, sikapin yung ibigay ang dangal sa inyong ina. Okay? Now, I will proceed to the next point, the happiness of the mom. Heartache, no? Ano yun yung heartache? Okay. That's what I always tell to my children. Your mom is not perfect. But you are not to hurt your mom. You are to say sorry. You are to say sorry to God. Kasi in the end, ikaw pa rin ang loser. Amen? On the happiness of a mom. You know the happiness of a mom? Proverbs 23, 24 and 25. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begotteth a wise child shall have joy of him. Next verse. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Walang higit na kasiyahan ng mga magulang, lalo na kung Kristiyano tayo, kundi magkaroon ng matutuwid na anak, naglilingkod sa Diyos. Hindi yung matapos mo paaralin, ang titigasan ng buto nila, hindi na sumusunod. May kanya-kanyang buhay na. Naalala ko yung kwento eh. Dati-rate, nung estudyante pa. O anak, kain ka na. Kahit anong hinahain, kakain siya. Balo, nagkasweldo na. O nay, bakit ito lang ulam? Binibigyan kita ng pera. Ba na magsalita eh, no? Dati-rati, basta anak, sa bahay, alas 6 na sa bahay ka na, ba nung malaki na? Uuwi kung kailan na gusto. Hello? Anong kasiyahan ng magulang? Magkaroon ng righteous na mga anak. Okay? Okay, tingnan po natin yung mga righteous na mga anak, ha? Alam niyo po bang pinakamalupit na utos sa Biblia tungkol sa mga anak? Oy, mga anak, tingnan niyo, ha? Anong version? Colossians 3:20. Malupit. Ayun, no? Children! Sinong children dyan? Obey your parents. Sa gusto nyo lang? In all things. Lalo kung Kristiyano mga magulang nyo, pati sa pag-aasawa nyo, in all things eh. Ang masusunod. Why? Because this is well-pleasing unto the Lord if you obey your parents in all things. Kung may mali ang mga magulang na pinapasunod, hindi ka naman nagkakasala, hindi naman siya gumagawa ng pagagawin ka ng kasalanan, problema niya sa Diyos yun. Ang problema mo ay sumunod. Dahil gusto mong luwalhatiin ang Diyos sa buhay mo. Kung ang nanay hindi luwalhati sa Diyos sa pinagagawa sa iyo, at di sumusunod ka para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Oh, I wish my mom is still here. But I'm not sorry na paglingkuran ko bago siya mamatay. Nabilang ko siya na magagandang pinggan. Kakainin niya habang nandun ako. Kinuha ata ni Sarah yung mga pinggan eh. Exclusive nung time na yun, gusto kong bilhin siya ng magandang. Kakain siya sa magandang pinggan. Pinagluluto ko siya ng pagkain kasi nakita ko malapit na siya. Oh, sinong nanay na malapit na? Pagluto nyo na. Ha? Ang mabait na tao, mabait sa ina. Gusto niya bigyan ng comfort ang kanyang ina. Amen? Iyon. Hindi unang sweldo sa girlfriend. Nanay.
Kunan muna ng tithes, siyempre. Nung lumalaki habang pinaparo, ang daming pangarap para sa nanay. Nung gumrato pa yan, nagkatrabaho na, wala na. Nagkalimutan na. Hello? In all things, ay mga nanay, may sasabihin ako sa inyo na yung happiness ng mga nanay, may have the ears of the nanay, ang pinakakaligayahan ng isang inakat, Alex, ang pinakakaligayahan, maliban sa kaya ka makapagpuproduce ng mga righteous ng mga anak, dahil nagpakaina ka. Success in this life is to perform a role more than an attainment of a goal. Meron ako pong kinat sa newspaper, nakalagay doon, siya ay presidente ng isang kumpanya, isang nanay presidente sa Indonesia, ng isang kumpanya, siya ay umuwi. Every week, nandito siya. Presidente siya ng kumpanya doon. Umuwi siya. Every week, nanay, may mga maliliit na anak, mantakin yung nag-resign, iniwanan yung pagka-presidente sa Indonesia. Ang laki ng sweldo. Dahil sa kanyang mga anak. Oo, career woman ka, naging successful ka. Oo, naging magaling kang lawyer, naging magaling kang corporate person. Eh, paano yung mga anak mo? Nasaan ang nanay nila? The success of a mom is to play the role as a mom. I appreciate the career women. But success of a mom, the happiness of a mom, is that he was able to fulfill his role as a mom. Amen? Okay. Ito yung happiness ng atin niya. I-claim niyo po ito sa mga nanay. Psalms 112, verses 1, 2, 3 hanggang 4. Tingnan natin. Finally, the happiness of a mom. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord. Blessed is the mother that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. What's next? Pakibasa po natin sabay-sabay mga nanay. His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Because of a godly mom. A godly dad. Next verse. Kiniklaim ko po yan sa buhay ko. Alam niyo po ba kung nagpe-pray ako? Hindi lamang po yung mga anak ko sa laman ang aking kiniklaim that wealth and riches shall be in my house. Bawat isa po dito sa church na to kasi you are my children. I am claiming that every individual na nandito, every family, wealth and riches shall be in your house. Amen? Ano si Jong? Sabi niya, hindi ako, basta may kotse kami, lagi kami magsisimba. Sabi niya kahapon, Pastor, papalitan ko na mas malaki yan. Para marami akong maisama. Si Fe at saka si Emma, sasama ko lagi yan. At magdadagdag pa. O, bibili ng panibagong kotse yan, abangan nyo. Anong year ba? Joke lang. Okay. Okay, so lastly, ano ba ang hope ng nanay para sa kanyang mga anak? Ephesians chapter 1, chapter 6, verses 1, 2. Dito po tayo magtatapos. Ready na po ang ating presentation. Finally, Ephesians chapter 6. Ephesians 6, 1 and 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is wrong, or this is right. Lahat na naging masunurin sa mga magulang, wow, they're blessed. Ano sasabi sa verse 2? Honor thy father and mother, which is the first commandment, with the promise. Anong hope namin sa aming mga anak? Maliban sa kanina, sa Psalms 112. Ano yung promise? Verse 3. That it may be well with thee, para maging mabuti para sa'yo. That thou mayest live long on earth. Hindi po live long na mahaba ang buhay. The word live long is that you may be prosperous here on earth. So prosperity is a promise by God. A quality life is a promise by God for those children who will give honor and respect to their parents. Happy Mother's Day to everyone. Sana pinagpala, lalo na yung mga anak. No? Give honor to your mom. Sino may hap ng program yan? Di ba ikaw?